Diyos sa uli, amigo ko na patrabaho no, yuri ilalaki o lumabay ito time na uya ka po ito tapi makofong itang preparation para anniversary celebration. So, anniversary celebration, amigo ko September 16 at the 21. Trabaho ko pintatamyo kapag yun na sabihin ko nangyari at pinakamagina kumakak ko transformer magbaro to 240,000. Ganun karon ito nangyawa, kaya pa nangyawa ito karon para makang kapabilidad mo ay be a part of it. Nagkagitam, ibigat kang iuho na niya po. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, mabelo ko sa verse 1. Okay. Napasikan na inono mo, melufuka ni Kristo. Mabanda-bandaya ka mo, melufuta pangayana. Mabya ipaburulun no, melufuta espiritu, alaeg nga ipakaididu, alapaka-alalo nila mo. Ikidog ako, kung kompletohan no ipagayaya ko, pamakatatoy no, taginonopan no, tapangaya no, alata gipurayan mo. Ayan bakwang imaskian ni nga ganlun. Mega ko lamang taikaya no nga mara ikargatan no. O no mega ko taaya no nga miyatangnan. Mapakalin no kumulan lago ana ipayutan no nga kanain. To mas matya ikarwa kira nga totolay ane hindi ka mo. Ayan mga nono pang ipamakapyanan mo lala pa doon ay pamakapyan at atakikat ay hindi ka mo. Yung iuwog na makimato pa. Magpumagbibi di ko ako mawag bigat. Ikintawabi pagandong mo, tutulungan mo inoroni. Hinihigit po na yung Panginoon na bigyan po ninyo ng karunungan ang bawat sa amin, buksan po ninyo ang spiritual na mata upang makita namin ang inyong katunguhan mula sa langit. And as we open our hearts to you, Lord, we ask you that you speak to us and help us understand the things you would want us to know today. And I pray, Lord, that you establish the divine boundaries in the hearts of your hearers and you condition their mind and their will to follow you. Paano ka oportunidad ito namin tayo idasal ni Tangaran ni Jesus. Amen. Medyo i-iPad ko ka ng work. Dahil babarati
maling masigat ko. Ano ba masigat ko ay mabibig kumapa, ngayon bakit ako mabibig? Yan po ay reality. Kananiresin po ito aksidente. Yan po ay tatay ito trabaho na kontra. Tapi no istorbohan lang ipatawag dito. Especially di mensahe na Yahoo. Ay gano'n, ipatuloy ay gera. Life is war. It's a war between heaven and hell, between God and Satan, between light and darkness. So that's the reason why we constantly experience war in our life. Personally, aring bodily crimes, we experience external conflicts and internal conflicts that we need to deal with the help of the Lord. Napakaraming problema na dapat natin harapin at mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Malawak kapag-alaman ay ganda na i-gear na ito arubanan na. Kada araw, right question for us to answer each day of our life. Did I win the battle for Christ and with Christ in this life? Have I been good? Makastanatan na tangan, gumore o nung malaki na. Nung magkatrugan, ay yan itanda ito, importante ito question. Yan po ang isang pinakamahalagang katanungan kung tayo'y pupunta na at pares ka na, ay iaputang, makastanatan mo ang malaki. Ay yan lamang importante na patuloy. No ani ikining mo para kani Lord. So well, introduction. So yan. Itong pinag-usapan po natin, our text sa Grossman to 1 is built on in Philippians 1:27 to 30. Kasi doon sa, actually, ang nilalaman ng book of itong Philippians ay teamwork, unity. Yun po ang nilalaman ng Philippians. Teamwork, honor, unity. At inihayag din ni Apostol Pablo na ang iglesia ay may hinaharap at haharapin na mga problema sa labas ng iglesia. At ang solusyon na ibinigay ni Apostol Pablo sa iglesia ay unity. Kung sabi ni Apostol Pablo, tayo ay magbuklod-buklod, may pagkakaisa, makikita ng mga kaaway sa labas na tayo ay iisa at matakot sila. Yan ikigin ni Apostol Pablo. So unity mo na isolusyon na arubanan mo problema na pamontra ng kaaway. So kikita naman tapi lumarubat ang problema na unang the church ay unity kigin na. So, telling the Philippians how to stand strong for the Lord against external conflicts. Now, he tells them how to act against internal conflicts in the body of Christ. Kasi po, ang katotohanan ay karamihan kanuta bigat na karnero ay ayan na maggafoot wolf o leon tanawan
maggahula patakisa karnero na, makakagagaga na pera. Yan guru. So, the church will be strong and victorious if it is prepared to face external and internal conflict. So this will bring joy to the founding father of the church and ultimately gives glory to God. Okay, so ito po ang nais kong ibahagi ngayon, the joy of the founding apostle. Si Apostol Pablo namegafuta church sa Philippi. Siya ang tatay ng church sa Philippi. Siya ang founder. He founded the church of Philippi. So ito, sabi niya, meron akong kagalakan. The joy ko. And the joy is for the church, Philippian church, and of course, CBCC, itong church natin, to be strong and victorious in dealing with external and internal conflicts. Sa ayot sa gusto po natin ay haharapin po natin ang kaaway, the power of darkness, at sa labas at sa loob, kaya tampon ari. At kailangan maging patatag tayo at mapagtagumpayan natin anuman ang laban na haharapin ng ating iglesia. So, tatlong bagay, there are 3 things I would like to share with you about the church to be strong and victorious in dealing with external and internal conflicts. Number 1, through experiential Christianity. Megadwa ay unity in the body and the humility of Christ. Yan itong kaparaanan. So, yung tanlo to ganlo to mawag to igadanitam. Tapeno afukatam ikalaban talawang ana afukatam ikalaban ta unang especially ay araw na yung anniversary, tiyempo na masinti. Paghandaan natin yan. Ilang tabi. So, yung kailangan yung matalo. So, ipabili natin sa yan. Yan itong ipabili natin. Experiential Christianity. Ito po, experiential Christianity is a spiritual approach within Christianity. Focus on a personal, subjective, and life experience of God. Yan ang magiging experience yan, Christianity. It is emphasizing the Holy Spirit's role in enabling believers to feel God's love, presence, and power through scripture and prayer rather than just holding to intellectual understanding. Ibig sabihin nun, tayo kung minsan ay hindi natin, kahit na-memorize na natin lahat ng nilalaman ng salita ng Panginoon, naintindihan natin ang katotohanan, kung hindi natin nararamdaman ang paggalaw ng banal na Espiritu Santo, walang kabiruhan yun. Si Satan ay na-memorize niya ang buong Biblia, pero hindi niya nararamdaman pagmamahal ni Jesus. Hindi niya nararamdaman yung i-comfort na galing sa ating Panginoon. So, itong experiential Christianity goes beyond knowledge. Knowledge that is devoid of spiritual reality. Kailangan ang buong Biblia, ang buong ikapalyan, pero ang buong Biblia, naiintindihan mo, nararamdaman mo, na gumagalaw ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Ari ito sapat to abong to mawag palaw kami si Jesus. Ari
Arito sapat tumawag, among tumawag to magdasal ka. Arito sapat tumawag to, among to, mawag to mag-fellowship ka. Ang katotohanan, noong lamang na gumalaw ang banal na Espiritu sa buhay mo, doon lamang nagsimula ang paghahanap mong hanapin ang ating Panginoon. Yakapin ang ating Panginoon. Mamegafo lamang ipagayaya mo, pagkaragapataya mo, kung gumalaw ang banal na Espiritu at nararamdaman mo ay isa mo nga kulto Christian at kung ang isang tao, itong experiential Christianity, you will only be able to experience that if you are regenerated by the power of the Holy Spirit. So, kailan how will a person be regenerated? When you heard the gospel of your salvation and you understood it and believed it, that you are a sinner separated from God and that Jesus died for the penalty of your sins and that you have surrendered your life to His Lordship, accepting Him as your Lord and Savior, and you confess all your sins and you promise that you live your life following Him. And ngayon, if you do that, you will begin to feel the regenerating power of the Holy Spirit. So, parang kita dumana ka na. Tayo ka baka lamang kung mag-Christian. Naintindihan po ba natin? Kapag sinasabi po natin na Christian ako, bakit tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Subalit, hindi po naranasan yung parang may nagbago sa pananaw mo, sa puso mo, may pagbabago sa mga hangarin mo sa buhay. Yan biglang kaya mo siguro. Tagay to Christian. Dati, masigrilyo, tapos mag-isa. Tapos, tinanggap ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, nagpe-prayer warrior kami. Pagkatapos, isa sa katabi niya, sabi niya, ipag-pray mo ako, pero wag mo pag-pray na tanggalin ni Lord ang paninigarilyo ko. Anak kami, dasal to, alsan niyo Panginoon ko, basta dasal na naman. Dasal kami, nanalangin kami. Pagkatapos ng 6 na buwan, sabi niya, diyan, nataman ko to, turo mo, kako naman si Grillo. Kawalit na, 6 months bago ako na si Grillo, 6 months bago ako na isa. Kabalit na, tinatapos si Grillo na. Nataman na iba si Grillo. Pagkatapos ay na si Grillo. Sabi ko, itakbot. Takpiyasin ito. Kabalit na alay, ganda yan dasal sa. Si Kuhan, dasal ko na. Dasal na, ganyan ko, mas si Grillo. Yan kaya ko kikintong experiential Christianity. Hindi yung sapat na yung nalalaman mo ang katotohanan, ang katotohanan. Yung taginapang mo si Lord, ito baka ka magdasal. Ang katotohanan ka na yaman na yan. May ka po at church, may ka po at church, may ka po at ang katotohanan ka na pastor to mag-ministry. Kusa iyan lumalabas, itinutulak ka ng banal na Espiritu na ikaw ay gumalaw at maglingkod sa Kanya ng buong katapatan sapagkat nananahan sa buhay mo ang banal na Espiritu at ito mismo ang mag-uudyok sa iyo na
paglingkuran siya. Nakumparin din yan to. No, I want to, pagkaraga mo, I want to experiential Christianity. Eh ngayon, kung walang experiential Christianity, mahina ka na Christian o no, hindi ka Christian. Kaya, yan kung magiging experiential Christianity, yan it involves internalizing biblical truth. Patalaktak pa, mula bikurog takputong, kabalik na magbalik to reality na buhay mo, kabalik na, karang naalaman muli patolem, kapo negamo ta personal relationship with Christ. Kaya ito magiging Christian. Tato magiging fully Christianismo. So, of course, we don't just reduce our faith to an experience apart from what God teaches us through the Bible. We don't want to be guilty of making an idol out of a feeling or an experience. Kasi, kung minsan, ang mga nasa full gospel ay medyo sumobra ng konti. Kasi lahat ng galaw nila ay parang hindi ko nararamdaman, hindi ko na-feel. Pati sa worship nila ay kinokontrol ng feelings nila. Ngayon, kung kinokontrol ng feelings ang lahat ng galaw mo, ang magdidikta sa Diyos ay ang feelings mo. Ang feelings mo magsasabi kung malaki ang Diyos o maliit ang Diyos. So, ay ang balanse, we don't want to be guilty of making an idol out of our feeling or experience. But Paul cited such Christian experience the Philippian believers enjoyed that produces spiritual vitality. Yung magaragara siya to Christian. Yung magaragara to Christian. Hindi life to Christian. Dapat maranasan mo yan. Ako pa rin dito. Balikan po natin yung text natin. Let's go back to our text. Sa verse 1. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded. So, yan area on two. Sabi ni Apostol Pablo, yan yung area on two. Sabi ni Apostol Pablo, yung therefore if there is any. Actually, sabi ni Apostol Pablo, naintindihan nyo, alam niyo na may konsolasyon galing kay Jesus. Maliwanag kapag ka-Christian kayo, yun ang sabi ni Apostol Pablo. Alam niyo na may comfort galing sa pag-ibig ni Jesus. Alam niyo ang kagandahan ng koinonia, fellowship in the Spirit, makastayato, o di Apostol Pablo. Lahat ng yan ay meron sa inyo. Tingin niya Apostol Pablo sa Philippian Church, ay experiential Christianity no, yung ay gift na Holy Spirit. Kaya yan po ang pagkaiba ng organization, secular na organization dito sa CBCC. Yung secular na organization, basta magkarasing lang para pagayaya, makarapulo, yun na yun. Pero ang tawag na CBCC, hindi sapat yun, basta magkarasing kitang pagkarakarensyon, magkarasing ang kitang magpipiknik, magpurburudo, ang kanto sapat yun, kailangan matagelo mo ibanal na espiritu na gumagalaw sa buhay mo. Amen. Halimbawa, dito sa church, pagka may hinanap ako sa halimbawa gabi ng Sabado, bakit kaya si ganito wala siya? Ito, ilang buwan na wala ito. Ilang buwan. Kasi akala mo siguro, hindi ko pwede hinahanap. Kawakan mo. Abo na dito magnano. Abo na awakan mo.
quarterly, yung ko ang muno siniawan. Pagka tinanong ko kay Lord kung sino ang wala, at sinabi ko, Lord, wala ito kinabukasan nandun. Kaya hindi kayo pumunta sa church. Halimbawa, matagalan na, pagkatapos ay, pabayaan na lang ako ng church, ang bilang bilay. And ako pinagalan doon. Amen. Palpakan na natin ang ating Panginoon sa pagkakasaya mga pag-area. At gumagalaw dito sa church natin. Halimbawa, alam naman natin na may tinanggal tayong pastor dito. Itong pastor na tinanggal natin, actually, i-install yan sa revival. Magiging isa sa mga elders. Pero kinausap ako ng Panginoon, huwag mong i-install yan. Ipapakita ko sa iyo kung sino siya. Akala nyo siguro, ito parang magboroto lamang, inagtanong sindi ikwa, sindi mas pumanik na CBCC. Hindi. Ito ay trabaho ng banal na Espiritu. Ito po ang kagalakan ng isang founder na katulad ko, na nakikita ko, i-confianza, nakikita ko na hindi ito trabaho ng tao. Ito ay isang maliwanag na paggalaw ng banal na Espiritu. Kaya, mayroon po tayong malaking kumpiyansa kasama po ang mga elders, mga yung nakakakilala sa paggalaw ng banal na Espiritu dito, na kasama po natin ang ating Panginoon sa decision malaking ginawa po natin. Amen. Palampakan po nga natin ang ating Panginoon. Kailangan inatang i-church ay ito basta organization. I-church ay body ni Christ. Dapat we only move by the Spirit. Ano ba direction ng banal na Espiritu? Yan ay important. So, kita karoon ng itong experience mama, iyan ang nagpapalakas sa inyo yung maranasan mo banal na Spirit, paggalaw, gift ng Panginoon yan. Akan lumabas sa kamay ng tao. Kailangan doon, ipitan natin nakita ko na ito, yan yung example ko. Meron, nakita ko ito, kaya sinafalo up ko ito, i-disciple ko. Nabayag ko na lang i-disciple, i-follow up. Bintang, binili nga na rent to LEC. Sa kanalo nga na lang, umalis na ako pagkatapos ko nag-rent. Sabi ko sa Panginoon, ang tagal mo ng pina-follow up ito. Nagpayat mo na, pinaghirapan ito. Mukhang walang bunga. Awang tamo to, bunga na yan na pagpanaban lang. Awang tamo to, bunga na pagpanaban na kung ano pagdala-drive pa. Awang tamo to, bunga na pagpanaban na kaya alapan na ito. Kawalin na, tatawa ko cellphone ko. Balik na nanood nga, na lugar. Yun ito, inakaya yung cellphone ko. Bakit? Nakalimutan ko cellphone mo. Binigay sa akin. Abo, wala naman ito makakingalap. Banda-bandag mo yan. Kami ba palang bina? Napasiran na natin, Lord. Hindi na nakikinig. Ganon gumalaw ang Panginoon. Akala mo, ang layo ng Panginoon, nandiyan lang. Si Eya mismo, abo, wala naman pa rin. Wala naman. Kailangan banda-bandag. Yan lang. So, ganyan, gumalaw ang palang Espiritu. So, yan, kailangan mayroon yan para malakas. Unity in the body. Balikan muna natin ang text natin.
So, sabi ng Apostol Pablo, kung meron na kayong experiential Christianity, ito ang kailangan din. Masaya na ako kung nararanasan nyo itong sinasabi ko sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, pero makukompleto ang kasiyahan ko. Sige, pagkinig. Yan. Hindi, yan verse Marino 4. Aray ko ka, tiga punta 1. Kaya mo sigurado. Okay. Therefore, if there is any consolation in Christ, every comfort of love, and in fellowship of the Spirit, every affection and mercy, fulfill my joy. Yung ibang translation, complete my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Yan ni Apostol Pablo. Imanong kita na tayo ng yan. Kaya, ito ang pangalawa, para malakas ang iglesia, para sigurado mapagtagumpayan ng iglesia ang lahat ng laban ng iglesia. Ito ang pangalawa. Kailangan we need to have this unity in the body. Di ba? No, mapagtagumpayan natin ang internal conflict. Yung problema tapos ng church. Katulad ng sinabi ko, ang research, ang karamihan sa sugat ng lam, ng ikakawang bigal na karnero, kada maggafutan leon talawang, maggafutan magfupuk ng isa karnero na magkakagagala kaya. O sintang Christian ka pa, yan pinayagag na. Iano ito bigagtan ka na maggafutan ng talawang, maggafutan magkakagitan, kahitintan, luma, kakagagagait lang. O so may dapat natin gawin? Unity in the body. A deep, abiding, internal unity among the body. Yan same mind, ay pareho putu, ay one goal, one spirit. Yan ay deep, abiding, internal unity. Mas adil lawang. It should be our goal. Mawag kuyaw goal tam. Yan parehas nung tam. Parehas nung tam. Taon yung life na si BCC, pagka-anniversary, ay usually, ang isa sa mga debate, ano ihahanda natin? Manu, malalaman, tayo ba? Patapos ang tagal ng debate, manu o lubagi may prapara. Sabi, wala nang debate, quiet na na, masikang kita na na. Abutan na na, wag na yan. Napagtagumpayan natin. Awakan na ito na ito. Pareho ko na nonotan. Sige, ano yan? Kaya ang yan na na. Amen. Kunwari, kasi kung minsan may tinatawag na woodpecker. Woodpecker, ano yung woodpecker? Limang mano ito, matoto ba? Patarap ko kayo. No, habang magbiyahe tolay ka parangay, Christians ka parangay. Garapan yung woodpecker ka ulang. Awang, tanabang kukuha na tayo, nukan na gamit parangay. At parang gamit parangay, kakayaan na lumalag, gampang kamungamin. Maski makita ng ating. So yan, ganito rin na church to woodpecker. Kunwari, ay kailangan kung woodpecker ka, yung yung atakam mo church, atakam mo leadership, awak ka mo ma-involve, yan yung mga ganito woodpeckers. Parati yan. Sa kaya,
Amen. In Philippians 2, 3, 4 are descriptions of how to achieve and practice such unity. Tinatang 3 and 4. Yan ay descriptions of how to achieve and practice unity. Yan. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So, ayan ito. So, yung i-step, let nothing be done through selfish ambition. No, ito ay takunan, to anilamang ikwan na pagpapakabyanan na pa, ay tato mabilo kung madaral, ipawala-wala na kasikan. No, i-awa ko talagang tupan na, ay para nagpapakabyanan na naman. Let nothing be done through vain conceit or empty glory. Agaga pa yung ituloy na ko nag-charge to awan ka naman tuwan na ano ka naman paghiraw. Yung kaya na to, halimbawa ay may problema sa church, pagpalagay natin kuryente. Pagkatapos walang nakakaalam kung paano isolve ang problema. Yung nakakaalam doon, kanalaki kung pasingan. Naku, hindi ko na. Naku, gawin ako ang mawang na. 5 agaw na, at mga agaw na. Arati nga na imamag to okasyon, awang kaya, kana mo pampasingan. Yung i-rekluta, daan mo. So kung ano tinaoras, doon pa, alam yan, kinita na, Malboro Mountain, Giro ni Terra, kita ngayon, i-Savior, Chuyera, tutang na na. So, tutang, dyan na problema. Yun, so naman. Mabiyana, magkaya na magpopoira namin para sa kawalit na no awan makuhana. Yan kita dito mananang ng church. Kung kita kamot ko na yan, trabaho na para takloya na naman. Kakakwan na para pamakabyanan na naman. Yan mananang. So, Apostol Pablo, awan ko magpaginaw. Tati na champion ng church, Jesus. Amen. Let each of you look out, not only for his own interest, but also for the interest of others. Yung ita dito mananal, no, call ito ng church to alega na lamang ipamakapianan na kana aligan ipamakapianan na kapto na yan itong yan itong itadin mo manalang iglesia yuri ikan galingan paprani kitang tubagi nakaflo na o sige magipayatan balibinis mo na ibig mo na patabi ko mo na bagay mo tato mo na so bahala paano, tapos yung tagay pa ka na ibagi na tapits, no? Tapits na bagi mo nga. Tapos ilako na so itawag ko ko. Yan ko kinang example to ang tumakas lagi ng realidad. Kay Apostol Pablo, kano magamuha ko nilaman ko ganun to yun pamakapyan mo lamang. Kada gumalaw ka, pamakapyanan ng namin. Ako dari pwede na so, lagi kaya na humility. Yung humility sa church. Kurugan importante. Unity
Ari lamang tumasikan ka karawang kalawang, yari makasta undutang, pakasta ipagkatatrabahutan, matpurbo inonutan, i-unity mamigafutan, kuto, anak e malawang kanili naman. Yari, desire mo to pagustuhan mo si Jesus. Pagustuhan mo. Yuri, yawa ko ibagin para pamakabiyan na magano. Ay, yan itong pakofunta kapakatatay ng iglesia. Tatay to importante ito matangkan naman. No dream is manifest. No goal, no work is difficult when we work together as one. No matrabaho ng tatay lamang, awag naman na, kayatan mo gani, sige, kayatan tayo sa marami na, sige, igantang kalakawan, magganang kanay na pinagday ng Diyos magkilo, pinagday rin ng mag-participate. Amen? So, pawag transformer. Sige, si tanami mag-contribute. Si tanami kasi ibaan. Kita na kiniwatan tayo ito ba? Ginamit ito bang 240,000? 400 plus. Ito bang? Nagkakatag. At ibu na CBCC. Amen? Palakpakan na natin na natin. At kapag half million, ay nakayanan ka. Yan importante somewhere, yuri ito bang talawan na tilawan na o kanta paputo nga pero kanta makatukan hinayan kanta usang lugar magpatay tukubo kada malawa nga ilang ito makatukan kada malawa 400 tanti. O di kanto mula 400, luta, apati lang ito. Di 160 lang ito. Ito bang? Amen? Kapel mo, somewhere, paparkitan sa now. Paparkitan, kasi mapakakita ka Sabado. Si tamlan taga CBCC, umay, natampo ng tamlan, yan bisita. Pakanang bisita. Kasi, gabi na Sabado, papakitan ito duwari-wari. Gabi na Sabado. So, yan fiesta. Akala mo ito fiesta. Grand fiesta. Amen. Awan na parang sana. Yan, pa-fiesta ito grand. Lumadunin ko naman, di mas makasta. Dito naman, duwa-duwari. Yan gusto kumamit ko na pati yan outside yes ko kayo na mag-giraw ko pakarang especially yan Makalesa yan kaya ko may mag-giraw mas excited lago na tayo sa na CBCC yan ito taga CBCC yan po layan so di ba yan sa na CBCC pasayang kami na amen okay, ultimo ayan humility of Christ. Yan verse 6 na natin. Okay, late. Okay. Yung 5 to 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. The extent of Christ's
crisis humility. Yan sobra pagpakalit mo na yawa ni ate na Panginoon. So, tapeno magtagumpay ni Charles ay mawag kung igatanitam inono ni Jesus. Jesus did not cling to the privilege of deity. Though He is by very nature God, He did not consider equality with God. So, ayan ikaya na kanya, si Jesus, maski no karapatan na aliga Diyos to ma-worship, ma-serbian, kana ninono yari, yan ay humility. Kita no simo i-presidente ng Pilipinas, lupo ka mo ika-presidente, obey ka na dyan na ordinary tutuloy. Yan ay humility. Mariga, wag yan kung igakataan na magdasa ka na buka. Mariga, wag yan kung especially, galago ikaranasan may isang professor, doktor siya, na-retire na, pagkatapos, matakay ka van. Kasi, kanang mga tudo kabalit na tingin na pasero. Tiyo-tiyo, dudo kapitan. Maski no doktor yaya, maski no professor yaya, idasaya, tiyo, dudo kapitan. Awan to humility. Magpaway ka. Tiyo mo na ba yan? Doktor na. Kita na sa nawang pasada si Pastor Teo, high school. Kanare, yun din nakasweater na first year college. Pagpagay ang pikiran. Tiyo yun na. Sobrang poray na kasi mayroon no ka, mariga ang experience. Pre, ba naman yan? Yan no na lang. MC Jesus ay didemonstra na dito. So, no mayroon no ka to the church, no mayroon no ka, kamukha si Jesus. Mas kita sigla may mayroon at ang magpapagat ng Diyos ka. Iya ko dyan bishop mata sino bishop karamihan yan. Basta bishop, hindi mo malalapitan yan. Kailangan makakausap mo muna ng mga sekretary, mga pastor, bago makarating sa'yo. Bakit ikaw? Ang langit po sa mga tao, sa mga yun, makigaya mo na, magkikilig tayo. Ang mo sinadya mo yan. Mag-isip ko. Sinadya ko yan. Kasi noong araw, natatakot ang mga yun sa akin. Medyo may distansya. Tanyakan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, tinuruan ako, kailangan banat sa lahat. Ang unang ginawa ko, doon sa pananamit, kailangan ang galit ko, kamukha mismo ng pananamit ng miyembro. Yung average, hindi yung pinakamagandang galit. Yung i-average ko pa. Mapapansin nyo, yung damit ko, katulad lang ng damit nyo. Ang galit ko makakagalo. Wala sa galit ko makakagalo. Sa kaya na naman ito, tama ko. Kasi, kaya ko kagintan, pero alam kita, pakanan kita. Yan ay humility. Kanamawag ko yan lumakad na ito dress to kill. Pagkatapos magaling ko respeto sa akin may naman talagang tinakaran. Kasi ganito parehas na mo lang. It works for the leadership.
Ito lang ang congregation, ang CBCC congregation lang ang may nagsabi. Dito sa CBCC, hindi mo makikilala kung sino sa kanila ang doktor, sino sa kanila ang abogado, sino kanila ang professor, sino sa kanila galing sa UP, sino Cosechero, sino fisherman, sino Vicente. Kapwa mo, pare-pareho ito ay na CBCC. Amen. Bakas na yan wag lang yung masyadong magpakababa na pagpunta ng church, nakashort lang, nakasando, hindi na tama yun. Especially yung naka-fellow, maki-church ka, maki-fellowship, magdasal. Kung wala kang respeto sa kasama mo, respeto mo naman si Jesus. Yung karma, kung si Jesus magtalatali na ba, ipositive ka, magdasal ka, talatali. Taga-CBCC na yun. So, practice po natin yan. Huwag masyadong tawag dyan, false humility. Medyo sobra na. Somewhere, Jesus made himself of no recognition, taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself to the point of death, even death on the cross. Yan ay humility. So, kailangan po natin ang humility dito, hindi basta humility ni Jesus. So, isa sa problema ng mga Kristiyano, yan awan ng humility na, halimbawa, may sinirang, naagalasyirang, pagkatapos medyo may lumago sa kanyang buhay spiritual. Pagkatapos maririnig ko na bubulong-bulungan, ako nag-share dyan. Nang patatin, ako sa akin mismo nag-disciple ako. Kinatatay sa akin inanibuata. Natatay i-claim na ito trabaho na. No trabaho na ng tamang kurayo na kapag nag-report yan, ayayan na lang mo, asol. May yung isa sa mga tinanggal natin, noong araw, yung all tinang sa kamay. Sabi niya, may pinuntahan kami. Tapos, nandun ako, yung mga Amerikano, pagkatapos, nandun din siya. Sabi niya, ang asawa ko, ang nag-disciples dito sa tatlong yun na ito. Kasi itong tatlong yun, lumago sa kanilang buhay spiritual. Sabi ko, hindi. Sabi ko si Pastor Leo. Tapos, mag-import yan. Iaakawa yung disciple, yan yung nandun yan. Hindi na ako binig. Basta binig si Pastor Leo. Kinagabihan, biglang yung disciple na tatlo, binayta-arubang. Kami mga managpili natin na nagpapasalamat po ako kay Pastor Elio, siya nag-disciple sa akin. Wala naman nagsabi sa kanya na yan ipinabili namin. Gusto lang ipaliwanag ng Panginoon na hindi tama ang ginagawa ko doon sa tao. Inaangkin mo yung hindi sa'yo. At tawagin mo kung sino makatrabaho ng talaga. Yun. Kada magwakid mo, tira na langwa, pas kinakad ko yun. Marami yan. Ngayon, last week, meron kami fellowship si Pastor Elio, Pastor Mike, Pastor Oji sa bahay. Sabi ni Pastor Elio kay Pastor Oji, Oji, nakaroon ako ng magandang experience, yung experiential Christianity. Napakainam, ang ganda talaga sa feelings at sa kalalagod ng buhay spiritual. Anong ginawa mo? Sabi ni Pastor Elio, may sinaliban, 2.
Ipinatawag ako. Ipinag-pray ko. Eh yung demonyo lumabas. Eh sabi niya kay Pastor Olgi, ngayon may ega na ba naranasan kong gano'n sa kwenta dagog ng Pangilinan. Kasi pakastayan, Pastor Olgi. Ako naman ang sumagot. Kasi alam mo naman si Pastor Pastor Olgi, kalahin magkakaroon. Ako ang sumagot. Yun pinagdasal mo. Nanawid demonyo ako. Tumatakbo yung tao, alas 12 ng gabi. Alas 12, sinama ko si Cutie, sinama ko si Pastor Mike. Sabi ni Cutie, hindi pa ako nakakakita ng ganong karanasan, your experience. Yung tinanggal natin dito, magkakarera, tagdalan, nakatakataki. So, habang magkarera, alas 12 ng gabi, doon tayo dyan, di Pentecost. Malayo pa lang. Sabi ko, malayo pa lang yung tao. Ginanyan ko, pinag-pray ko, nagbalibalik pa. Kaya, kasama pala si Vita, nagbalibalik pa. Pagkatapos saan ako? Mas yun ang karanasan ko. Wali Pastor Yus. Ikaw, hinawataw ako, wala pa, malayo pa. Sabi ni Pastor Oji, sa akin, ni Pastor Oji, ipinatawag pa rin ako, walis ng demonyo. Ipaagal na mga naman. Lalo din. So, maski bago ka na iwasan ka, pero awan ko pagkarama. Awan ko pa kumontra. Dapat, tayo, may experiential Christianity, pagkatapos ay may unity, may humility, next to God. Last one. Consider others better than yourself. Always, ikwentang ikaw tumas malalagyan din mo. Kundi mo, malalagyan ang urayan mo na. Kamu lagi tumas malalagyan ka. Conforme, i-batute to Christian, oo na ho. Maski luho, kina ako, wala na. Urayan ka. Ano na kayo? Yun nakalagay ka na iran. Kanta na ko na, kung siya performer, kimo, wala na. Basta na lang kayo na, naagot ka naman tayo. Taawangan ko for siya na. Greed, greed suhoni ito, pati doon, greed. Meron akong nakita na humility na gano'n. Si Pastor Joe Beltran, lagi na natin. For making mo maskin sobrang kauunan. Ano kaya kung gano'n tayo lahat? Mas kinuan ikaw. Si Vita, may kakwentuhan. Yung ikikwentuhan na akang kita ko na si Vita. Sige, 30 minutes ka na, na si Vita. Kilit na, it's kontra pagkito Awan natin pag-uuntan. Madalit na yan, inula kayo, bago na, sige na. Wala yan, nakataya ng buhay. Okay, napunin na. Crucifixion was such a shameful death that it was not permitted for Roman citizens, such as the people of Philippi. A victim of crucifixion was considered by the Jews to be particularly cursed by God. Yet, Jesus was willing to go down this path of humiliation to save us. Mas kinuhaan isihan. Ay magagaling kiniwatan ko, ito'y ipatuloy tapi lumapatahin ng tatawag sa Jesus. Limuana, parigapan. Ako yan na. The power of darkness will make every effort to render our church useless. And it takes a powerful experience of the work of the Holy Spirit, unity in the body,
and Christ's humility for the church to overcome external and internal conflicts. Let's wait and bring joy to the founding apostle to the glory of Pagkimano. Bendisyon ang po i-mensahe, i-dasal mi to gufutaw, i-prepara ito to ni tapang papani to celebration, papani to trabaho activities niya. Yung i-dasal mi, tangalan ni Jesus.